purpose of grace. Lahat nagkasala, lahat nawalay, pero napakawagas ang kanyang pag-ibig. Sa kabilang tayo makasalanan, sa kabilang tayo na hindi karapat-dapat, pero itunuring pa rin tayo ng karapat-dapat upang maglingkod sa kanyang kalooban. Hindi niya itunuring, ako ang Diyos nyo, susunod lang kayo sa akin. Hindi po. Ako ang Diyos nyo, magbago na kayo. Wala po sinabi. Kinetest po ang bawat sa atin kung gaano kakatatag, kung gaano kakatibay, kung gaano katapat sa kanya panawagan. Lubos na pagtyaga upang ito'y maging alimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kapatawaran na walang kondisyon. O sige, patawaran na ka. Yung tao, patawaran na ka. Sali mo ko pa mong kain. Bili mo muna ako noon. Walang along kondisyon ang kapatawaran. Romans chapter 12, verse 3, dahil sa kagandang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat sa inyo, huwag niyong paalagaan ang inyong sarili na igit sa nararapat. Sa alip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya. Ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Serving, teaching, encouraging, giving, leading, and showing mercy. Ito po ang measure of faith natin. Ito, Efeso chapter 4 verse 7, now to each one of us grace has been given according to the measure of the gift of Christ. Sanghayon sa biyaya o regalo, o ito pong regalo na ibinigay ng Diyos, yung biyayang ito. Okay? So kung meron ka, anong magagawa mo, kapatid? Kung meron kang kaloob ng paglilingkod, maglingkod ka. Kung kaloob sa iyong pagtuturo, magturo ka. Kung kaloob ka magbibigay ka. Kung kayo may kaloob na mangaral ka.